Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa pagkakaisa ng pamilya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 33. Ito po ang mensahe. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 11, talatang 11 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Pagpatuloy po natin. Sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Kung nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. At ipagpatuloy po natin kay Apostol sa mga taga-Roma, Kabanata 15, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Loobin nawa ng Diyos na nagpapabatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy po natin sa Taga-Galasya, Kabanata 6, talatang 9. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng Mabuting Balita dito sa Bible Lights Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon sa banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema naggabay sa pagkakaisa ng pamilya sa Panginoong Jesucristo. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo na yung kanyang gabay sa mga pagkakaisa ng pamilya para sa Panginoong Jesucristo. Yan, na tayo ay ginagabayan yung pamilya na magkaisa para sa Panginoong Jesucristo o pananampalataya sa ating banal na Panginoong Jesucristo tungo sa Panginoon Diyos, pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ngayon na ito ibabatid sa atin na yung pamilya, mabuklod kayo, sabi ng Panginoon Diyos. Tayong mabuklod, sama-sama kayo sa inyong pananampalataya, magkakaisa kayo ng diwa, pananampalataya sa Panginoon Kristo at pailalim kayo sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Ganyan dapat yung bawat pamilya na kayo ay magpailalim, mabuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Kristo at pailalim kayo sa paghahari niya mula Panginoon
Kristo, pag sumagitan nyo, yung pailalim sa pag-aari niya, at lahat ng mga pangangailangan natin ay ibibigay niya sa atin. Sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at kasama natin palagi ang Panginoon sa Kristo ng isang pamilya na nagkakaisa sa pananalangin, nagkakaisa sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo, kaya kasama-sama natin palagi ang Panginoon. At diringgin niya ang ating dalangin kung tayo papailalim sa kanyang paghahari mula Panginoong Hesus Kristo. Yan. At kung halimbawa, kinakailangan mag-unawaan yung bawat pamilya, nais ng banal na Panginoon Diyos, mag-unawaan kayo. Kung nagkasala yung kapatid mo o bawat isa sa inyo, o as in kapatid, no? Yung mga sa pamilya, hindi magkakapatid bilang sa Panginoon sa Kristo, kundi sa biological na magkakapatid, ay kayong patawaran. So, yung kapatid mo, kung nagkasala, unawain mo, patawarin mo. Kung nagkasala, pagsabihan mo siya. Kung nagkakamali siya, para matuwid mo siya mula doon sa gabay ng Panginoong sa Kristo o sa pagsasabuhay. Sama-sama kayong sasabuhay ng mabuting balita. Sama-sama niyo itong isabuhay at ito ang inyong gawing gabay sa pamumuhay. So nagkakaisa kayo sa pamumuhay ayon sa mabuting balita. Niyag ng Panginoon sa Kristo o pananampalataya mula sa Panginoon sa Kristo sa Panginoon Diyos. So masama-sama niyo isasabuhay yan. At ngayon, kung nagkakamali, so imumulat mo at ipapaalala mo o magpapaalalahanan kayo sa gabay ng mabuting balita para hindi kayo nawawala sa isa't isa at hindi nagugulot na sinira yung inyong pamilya kung kayo ay makasusunod sa gabay ng Panginoon sa Kristo sa pamumuhay o sapagkat ito ay gumagabay na kayo ay magkaroon ng katatagan ng bawat isa, yung buong pamilya, hindi lamang yan sa buong mundo or from the church o buong pamilya ng church at buong mundo sa lahat ng mga tao from the family. So yung pamilya, kinakalamatibay yan from the guidance of God through Jesus Christ. So every individual in faith, lalo na yung pamilya. So kaya dapat ay kung anumang pagsubok na nangyayari sa pamilya, individual ay kinakalamatatan kayo. So mag-uunawaan para maiwasan yung pagkasira ng pamilya. Ano ba, kagaya ng nangyari kay Job. So, na-permission yung pamilya. So, naging individual siya ngayon na tinignan yung katatagan ni Job. So, winasak yung pamilya niya. Ngayon, halimbawa, mga ganun mga bagay ang mangyayari sa pamilya. Halimbawa, yung may nangyayari di mabuti sa pamilya na kayo at pinipermission ng ibang tao, mayroon nangyayari sa mga anak ninyo, sa mga tatay, nanay. So, malaking pagsubok sa pamilya na kinakalamatatan kayo para kayo ay nagkakaisa. At sinasabi nga ng Panginoon sa Kristo, magtulungan. O Panginoon, magtulungan ang magkakaisa sa pamilya sa pamumuhay nito. Huwag kayong mag-asawa ng paggawa ng mabuti sa kapamilyan nyo at siyempre sa kapwa-tao nyo. In overall, from the church as a family, so huwag kayong mag-asawa ng paggawa ng mabuti sa bawat kapatid na Kristiyano at hindi lang sa kapatid na Kristiyano kundi sa bawat kapwa-tao natin. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at starting from the family na dapat mag-anon yung pag-uunawaan at paggawa ng mabuti sa bawat mga kapamilya. Huwag niyo pagsasawaan yun from the family and to the others, di ba? Kung kayo ay hindi nagsasawa ng paggawa ng mabuti sa kapwa-tao niyo, lalo na may mga masasama, lalo na doon sa pamilya o unawain niyo. Kaya hanapin nyo ang lahat ng mga bagay kung paano kayo magiging matibay from the guidance of mabuting balita. So andun naman lahat kung paano ka makapamumuhay ng hindi gagawa ng masama. Nakasusunod ka. Kailangan nga ikaw ay matatag, may pagmamahal kayo sa isa't sa iyong pangunahin. Yung pamilya dapat nagmamahalan yan. Mula doon ay kung nagmamahal ka sa bawat isa sa kapwa-tao mo, kinakailangan ikaw ay mahinahon, mababang loob, mabait ka, matuwid ka. Yan yung ibig sabihin ng pagmamahal na kapag ka-enumerate mo, ganon ang pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi ba? Hindi kung anong pagmamahal ang ating paniniwala o pananaw sa pagmamahal. So, ang pagmamahal ay ganoon. Kinakailangan matuwid ka, mabait ka, mahinahon ka, maunawain ka, matatag ka. So, mapagpatawad ka, na mahabagin ka, yun. Concern ka. So, lalo na sa kapamilya mo. Concern to others, from everyone, from the family of the church. And
sa lahat ng tao. Tayo nakikisama. So, yun. Even though kahit yung iba-iba yung paniniwala, so tayo ay may mahusay na pakikitungo na tinuturo ang ating Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos, mula sa pamilya, kapanalig natin sa pananampalataya, or ibang tao, mga ganon. Ganon yung how we interact, paano tayo makikipagkapwa-tao. So generally naman, start from the sa ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapwa-Kristiyano, at siyempre yung family natin. At lalo na yung pamilya natin, dapat pilitin natin na tayo ay magkaisa sa isang pananampalataya at hindi tayo magkakaiba ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Yung isang pamilya mo ay walang pananampalataya, yung isang anak mo Kristiyano, yung isang anak mo iba yung pananiniwala, di ba? Mga ganon. So, wag pa rin tatanggalin yung pagkakaisa ng pamilya, ano man yung nagiging paniniwala ng mga nasa pamilya. But pilitin na kung kayo magtatayo ng pamilya, kung may paniniwala kayo sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at i-build nyo yung pamilya nyo na mayroong paniniwala yung mga, mamold nyo sila, kasi lumaki sila na may pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ganun dapat yung pag-mold mo ng pamilya mo na from the Christian guidance of faith in God. So, ganun yung kahit natin, at mensahe ng banal na Panginoon Diyos na gabay sa pamilya ng pagkakaisa at pagbubuo ng pamilya. So gabay sa lahat, for every individual, you have faith. So kung mag-aasawa ka, ganun, bubuo yung pamilya, may faith. So ganun kayo mag-aasawa. Sa pamilya, doon ka magsisimula. Practice mo yung mabuting balita sa pamilya mo at siyempre, from the church and pangkalahatan. So kaya ganoon na dapat ay buklod ng pamilya, nagsama-sama, tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating banal na Panginoon. Nagkakaisangan ng diwa dapat yung pamilya sa pananampalataya. Ganoon natin sinasabuhay. Kasi kung magkakahiwalay kayo ng pananaw, so yun ang mabigat doon kasi doon nagsisimula yung broken family, away-away. So kung yung guidance ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, magbabind ng pamilya. From Christ to God, yan. Magbabind, tsaka yung ugali mo, minomold nga tayong lahat na ugali para dyan sa magkakaisang yan. Kasi syempre may ibang behavior tayo. Lalo na yung nagkakamali, nakagagawa na hindi mabuti. So yun, doon na nagkakaroon ng lamat kapag ka nagkakamali. So kaya dapat yung unawat, tatag, pananampalataya, matutang magpatawad para lalo sa ating mga kapamilya para hindi na nasisira yung family. At syempre, iwasan mo gumawa ng masama doon sa kapamilya mo, lalo-lalo na, di ba? Kapwa-tao mo, kapwa mo Kristiyano, di ba? So, yan, iwasan yung paggawa ng masama. Sabagat, yung paggawa ng masama, ay, yan, hindi magdudulot ng mabuti. Kapahamakan, kapahamakan sarili, yan, maaaring masira yung pamilya mo, gulo ka sa simbahan, gulo ka sa kabuuan. Diba? So, gumagawa ka ng masama, lalo na krimen, diba? So, kaya dapat ay maging tayo ay manampalataya ng lubos para pilitin natin na matupad, maisabuhay yung mabuting balita para tayo ay makapamuhay ng matuwid, mabuti at may kaligtasang espiritu. Siyempre, yung ating goal dyan is to live spiritual, to live holy, to live spiritual and good na may kaligtasan na spiritual for salvation. Kaya nga ginagabi sa atin ng Panginoon Yesu Cristo how to live with salvation from the salvation na binigay niya. So sa pamumuhay na yan, ikaw ay doon sa ganap na salvation ay na ibibigay ng Panginoon Diyos ay maaaring makamit nyo from abiding pamumuhay sa ilalim ng pag-aari. So yun, muli sana nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotions sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, yung mga pamilya. So kaya kayo ay combine kayo, the whole family ay malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual, hindi lamang basta individual sa pamilya ang magkakaroon ng kaligtasan, kundi yung buong pamilya. At not just in the family, kung yung bansa ay papailalim sa paghahari ng Panginoon Diyos, paghaharian niya ng mabuti at may kaligtasan, di ba? And syempre, and to yung
lahat ng kaisa ng church kung nakatutupad tayo ng kalooban ng banal ng Panginoon Diyos. Makaya pag-asa natin na tayo magkaroon ng kaligtasan sa pananampalataya at gabay na ito ng Panginoon sa Kristo. Pagpapailalim natin sa Kanya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos na ipinagkaloob sa Kanya para tayo ay gabayan in faith to God. So ganun yung paglilingkod ng ating Panginoon Diyos, ating banal na Panginoon from us, at yun naman talaga yung kanyang gampanin sa kalangitan na siya ay siyempre kasama ng Panginoon Diyos sa maghahari sa lahat, sa mga anghel at sa mga tao na italaga tayo para diyan. Italaga siya para doon. Yan. So yan, sana ay nagabayan kayo ng kaligtasang spiritual at sa buhay nyo yung mabuting balita yung bawat pamilya, bawat individual, tayong lahat, para tayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritu. Mamuhay tayo pang-araw-araw ng mabuting pamumuhay to hanggang sa kaligtasang spiritual. Yan. So, mamuhay tayo ng mabuti para maligtas tayo at syempre, mamumuhay tayo ng mabuti, maging maganda yung pamumuhay natin. Everybody else. Kung matutupad natin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Yan. At muli, sana gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ng kanilang presensya, ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana patuloy tayo niya laging gabayan ng kanyang pagmimilagro, lalo-lalo ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro, at kayo ay maliwanagan sa ating pagbabahagi. So, makita niyo yung kanyang kaliwanagan at sa inyong mga tahanan. Sa inyong tahanan, kung kayo ay nagagabayan sa inyong pamumuhay, sa ating panahon. So, yan. Sa ating pagbabahagi, sa ating panahon. So tayo ay doon sa ating pagbabahagi doon sa ating outdoor ay doon pa pwede natin maaaring ang Panginoon sa Kristo ay magpakita ng presensya niya through our pagbabahagi. So ngayon, sa ating pagbabahagi ito, sana tayo sa panahon ito, sa mga oras na ito, gabayan naman sa buong mundo ng kaliwanagan ng banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria. Yan. Habang tayo babahagi ng mabuting balita. Yan. At maliwanagan na lahat. So ngayon ay Diyos actual na habang tayo nagbabahagi, so doon sa isa nating pagbabahagi ng Bible promotion at the Bible evangelization na maaaring gumbay ng presensya niya. Yan. Or else, kayo gabayan sa inyong mga tahanan sa ating panahon niya. So ngayon, doon, sana kung gano'n, kayo ay makahilig sa ating banal na Panginoon Diyos at pwede namang anytime pwede kayo humiling sa ating Panginoon sa Kristo ng inyong mga naisilingin. So ngayon ay doon sa Interfaith Unity, inihikayat natin kayo na yung bawat mga reliyon, patuloy tayo magkaisa sa ating mga reliyon at unawain natin yung ating mga reliyon. Tayo ay makinig doon sa reliyon ng isang reliyon, makinig siya sa ating reliyon, o doon sa loob ng Interfaith Unity, doon tayo mag-uunawaan, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap para magkaunawaan tayo ng ating mga sides for our belief. Sa gayon ay yung buong inyong mga ang inyong mga simbahan o inyong mga churches ay hindi nagkakaroon ng sigalutan regarding faith. So meron tayong unity with that para hindi nagkakaroon ng sigalutan, hindi pagkakaunawaan yung bawat mga reliyon from the interchurch na kapag hindi naging mabuti, nagkakaroon ng awayan, karahasan. Lalo-lalo na mayroong yung mga ninanampalataya na mayroong mga hate crime sa mga reliyon. So sana kayo ay mamulat at yung ibang mga non-religious o walang reliyon, makisa kayo sa Interfaith Unity para kayo ay maunawaan nyo ano ba yung pananiwala at unawain din namin kayo kung ano man yung inyong pinaniniwalaan. Yan, mga ganun. So para tayo maiwasan natin yung hindi magkakaunawaan, instead nakagagabay tayo ng unity, peace, kapayapaan sa mundo, pagtutulungan, pagmamahalan, yan, iba-ibang mga mabubuting aral ng ating mga reliyon, ng ating mga pinaniniwalaan na mabubuting mga bagay. So, gabay sa pamilya, community, bansa, at buong. At doon sa CBCP Vatican Church. So, sana kayo ay patuloy na maliwanagan ni Mother Mary. Patuloy nyo pagbukulorin nyo sa katawan mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na umaasa ng paggabay
sa atin ng kapangyarihan at pagmilagro, kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng Espiritu Santo at Banal Santa Maria sa ating presensya niya, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay maliwanagan, mahimok ko kayo, mapagbuklod ko kayo sa ating sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Makatulong tayo sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Yan. Yan. At doon sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang tao, patas na hustisya, sabay makikinabang yung inyong mamamayan na sila ay makapumuhay ayon sa karapatan, mapayapa, at higit sa lahat makakapanampalataya sila na lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo. Yan. At yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magkaroon tayo ng sama-sama kaligtasan, spiritual, lalong-lalo na pagdating ng takdang panahon. Yan. Tayo ay makisa diyan sa maliligtas diyan at mabigyan na agad tayo ng buhay na walang hanggan. Muling magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.